Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Paalam sa namamanhid na kamay at mahinang tuhod. Mga senyor, itong 8 prutas na mayaman sa collagen ay mahalagang kainin ninyo paglampas ng edad 60. Paano kung sabihin ko sa inyo na may 8 prutas na sagana sa collagen na makakatulong sa mga nakatatanda na may masakit na kasukasuan, naninigas na tuhod, namamaga na leeg, at nangangalay na mga kamay. Ang pinakamahalaga na patunayan ng siyensya na ang mga senior na regular na kumakain ng numero 1 prutas sa listahang ito ay nakaranas ng 24% na pagtaas sa kanilang collagen density at 42% na pagbawas sa sakit sa tuhod sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ang hindi alam ng karamihan ayon sa isang peer-reviewed na pag-aaral na inilathala sa isa sa mga nangungunang clinical nutrition journal sa Europa. Ang inyong katawan ay halos humihinto na sa paggawa ng collagen pagsapit ng edad 60. Ang collagen ang pangunahing protina na bumubuo sa matibay na litid tendons, malusog na kasukasuan joints, at inyong peripheral nervous system. Bawat taon, dahil sa pagkawala ng collagen, nagsisimulang mangalay ang inyong mga kamay, natutuyo at naninigas ang inyong mga kasukasuan at nanghihina ang inyong mga binti. Ito ang lihim na dahilan kung bakit milyon-milyong nakatatanda ang nahihirapang maglakad, bigla ang natutumba at pinupulikat sa gabi. Pero heto ang magandang balita, maaari ninyong natural na muling paganahin ang paggawa ng collagen sa inyong katawan kung kakainin ninyo ang mga tamang prutas. Kabilang dito ang pagpapanumbalik ng lakas ng kalamnan, pag-alis ng pulikat, pagbawas ng pamamaga, at pagpapanumbalik ng liksi. Ang video na ito ay suportado ng tunay na siyensya. Walang hula-hula, puro pananaliksik na sinuri ng mga eksperto at isinagawa sa mga taong tulad ninyo. Huwag kayong aalis dahil bawat prutas ay may natatanging papel at nagdudulot ng malaking benepisyo kapag pinagsama-sama sa tamang paraan. Sa katunayan, ang numero 1 prutas na kadalasang binabalewala ng marami ang pinakamabisa sa lahat. Ngunit iyan ay para sa huling bahagi ng ating usapan. Simulan natin sa ika-8 prutas. Ito'y banayad, ngunit napakahalaga. Ito ang nagsisimula ng proseso ng pagkumpuni sa collagen base na unti-unting nasira sa inyong katawan sa loob ng maraming taon. Bakit kailangang palakasin ng mga senior ang collagen paglampas ng 16 ta? Sige, simulan na natin sa ika-8 prutas. Hindi ito ang pinakamalakas, ngunit ito ang mitya na magpapasimula sa inyong kabuuang proseso ng paggaling. Tahimik, dahan-dahan, ngunit kritikal. Prutas Belgi, 8 amla Indian gooseberry. Ang amla o Indian gooseberry ay isa sa pinakamataas na natural na pinagkukunan ng vitamin C. Para sa mga nakatatanda, mahalaga ito. Ang isang 100 gramo na amla ay naglalaman ng hanggang 478 miligon ng vitamin C, halos 10 beses na mas marami kaysa sa isang kahel. Ang vitamin C ay hindi lang simpleng antioxidant. Ito ay mahalagang sangkap na ginagamit ng inyong katawan upang gumawa ng pro-collagen, ang hilaw na material na bumubuo ng collagen sa inyong mga kalamnan, kasukasuan at litid. Ayon sa isang pag-aaral noong 2005 sa Journal of Ethnopharmacology, ang amla extract
ay makabuluhang nagpapataas sa aktibidad ng dalawang mahahalagang enzyme prolyl hydroxylase at lysyl hydroxylase. Ang mga enzyme na ito ang nagpapatatag sa istruktura ng collagen. Kapag aktibo sila, nababawasan ang paninigas at sakit sa inyong mga braso't binti. Mas malayang gumagalaw ang inyong kasukasuan at lumalakas ang inyong connective tissue. Mayaman din ang amla sa gallic at ellagic acids, dalawang malakas na antioxidant na nagpoprotekta laban sa oxidative stress, at talamak na pamamaga na siyang sumisira sa kasalukuyang collagen. Ito ay napakahalaga para sa sinumang lampas sa tungkol kung kailan nagsisimula ng humina ang natural na panlaban ng katawan sa pamamaga. Ang pagdaragdag ng amla sa inyong pang-araw-araw na gawain ay makakatulong na maiwasan ang pulikat sa gabi, mapabuti ang sirkulasyon sa binti, at mapabagal ang pagkasira ng kalamnan. Ang pinakamaganda sa amla ay ang pagiging banayad nito. Hindi ito acidic tulad ng ibang prutas, kaya't maganda ito para sa mga sensitibong tiyan. Pwede itong inumin bilang juice tsaa o kahit pulbos na idinadagdag sa pagkain. Ngunit isipin ninyo ang amla bilang isang banayad na panggising. Muli nitong pinapagana ang makinarya ng katawan sa paggawa ng collagen. Para mas malalim na labanan ang pamamaga sa inyong mga tuhod at paa, kailangan ninyo ng mas mabisa. Dito na papasok ang ating ikapitong prutas. Prutas Blog, 7 black raspberries. Kung ang amla ang panggising, ang black raspberries naman ang baluti o armor. Ang mga prutas na ito na mayaman sa kulay ube ay puno ng anthocyanins, isang uri ng kemikal mula sa halaman na napatunayang nagpoprotekta sa collagen laban sa pangmatagalang pamamaga. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2014, ang anthocyanins mula sa black raspberries ay may kakayahang pigilan ang mga matrix metalloproteinases MMPs. Ang mga enzyme na ito ang responsable sa pagtunaw ng connective tissue, lalo na ang type 2 collagen na matatagpuan sa mga spinal disc at tuhod. Kapag napigilan ang aktibidad ng MMPs, ang cartilage at ligaments ay may pagkakataong gumaling na nagre-resulta sa mas kaunting sakit, mas mahusay na flexibility, at mas matatag na pagtayo para sa mga senior. Ang cocaine, ang isa pang magandang katangian ng prutas na ito ay hindi ito sobrang tamis o asim, kaya't perpekto ito para sa mga taong may diabetes o sensitibong panunaw. Ang ilang hiwa nito ay nagsisilbing natural na harang para protektahan ang collagen na dahan-dahang kinukumpuni ng inyong katawan. Para sa mga madalas pulikatin sa gabi o may pakiramdam na hindi umaabot ang dugo sa kanilang mga binti, ang mataas na flavonoid content nito ay nagpapabuti ng microcirculation. Gayunpaman, ang black raspberries ay mas nakatuon sa depensa kaysa sa pagpapanumbalik. Hindi nito aktibong itinataguyod ang pagbuo ng bagong collagen. Dito na tayo dadako sa ika-6 na prutas. Prutas Blog, 6 blueberries. Narinig nyo na ba ang isang taong nagsasabing, healthy naman ang kinakain ko pero masakit pa rin ang mga kasukasuan ko at nanghihina ang mga binti ko? Ito marahil ang dahilan. Isang bagay ang nutrient absorption at iba pa ang pagdadala ng mga ito sa tamang lugar. Dito mahalaga ang papel ng blueberries. Bagamat hindi ito ang may pinakamataas na vitamin C
Nakakatulong ito sa inyong katawan na mas epektibong gamitin ang vitamin C para gumawa ng collagen. Ayon sa isang pag-aaral noong 2011, ang anthocyanins sa blueberries ay hindi lang malakas na antioxidant, kundi nagpapabuti rin sa aktibidad ng mga collagenase enzyme. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang katawan na palitan ang mahina at sirang collagen ng mas matibay na hibla. Mas mahalaga, pinapataas ng blueberries ang produksyon ng nitric oxide, isang kemikal na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapabuti ng microcirculation sa mga tuhod binti at paa, mga lugar na madalas kapusin sa daloy ng dugo. Kaya't ang mga senior na isinasama ang blueberries sa kanilang dieta ay madalas na nag-uulat ng mas kaunting pangangalay, hindi na malamig ang mga binti at paa, at mas mahabang lakad ang nakakayanan. Isipin ninyo ang blueberries bilang road crew na naghahawan ng daan para makarating ang mga sustansya sa inyong mga binti at tuhod. Ito ay isang mahalagang bahagi ng anumang programa para sa pagpapalakas ng binti o rehabilitasyon ng kasukasuan para sa mga senior. Ngunit para mas pabilisin at direktang i-activate ang collagen, kailangan ninyo ng prutas na hindi lang naghahatid ng sustansya kundi bumubuo mismo ng balangkas. Dito papasok ang ikalimang prutas. Prutas Blog, 5 strawberries. Matapos buksan ng blueberries ang inyong microcirculation, papasok na ang inyong katawan sa rebuilding phase. Ang strawberries ang perpektong prutas para simulan ang prosesong iyan. Hindi lang ito masarap, ang vitamin profile nito ay halos sadyang ginawa para sa collagen regeneration. Sa 100 gramo lamang ng strawberries, makakakuha kayo ng halos 59 mililitro ng vitamin C. Ngunit mas mahalaga, naglalaman ito ng manganese, isang mineral na direktang nakikilahok sa pagbuo ng mga bagong hibla ng collagen, lalo na ang type 1 collagen na pinakakaraniwan sa katawan. Natuklasan sa isang pag-aaral na ang vitamin C at manganese sa strawberries ay kayang harangan ang mga enzyme na sumisira sa luma o sirang collagen habang pinapabilis ang pagbuo ng bago ng hanggang 30%. Mayaman din ito sa flavonoids tulad ng quercetin at kaempferol na napatunayang nagbabawas ng talamak na pamamaga sa cartilage. Ayon sa isang pag-aaral sa University of Oklahoma, ang mga taong mahigit 6 na kumain ng strawberries araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas ng mas kaunting sakit sa tuhod habang naglalakad at tumaas pa ang kanilang oras sa pagbalanse habang nakatayo. Madaling isama ang strawberries sa pang-araw-araw na gawain sa riwa, ginawang juice o hinalo sa yogurt. Gayunpaman, kung ang pakiramdam ninyo sa inyong mga hita ay parang malambot na masa lumalagutok ang inyong tuhod tuwing tatayo o mahina ang inyong hawak, kakailanganin ninyo ng isang bagay na mas malalim. Ito ang trabaho ng ika-4 na prutas. Continue. Prutas Blog, 4 papaya. Kung ang strawberries ay tumutulong sa paglatag ng pundasyon, ang papaya naman ay tumagos ng mas malalim sa mismong sentro ng inyong connective tissue upang tunawin ang mga tumigas na deposito sa inyong mga kasukasuan at simulan ang tunay at pangmatagalang paggaling. Bakit? Dahil ang papaya ay naglalaman ng isang mabisang digestive enzyme na tinatawag na papain na kayang tunawin ang mga sirang tissue at labis na protina
na nagbibigay daan sa inyong katawan na magsimulang gumawa ng bagong collagen. Ayon sa isang pag-aaral noong 2009 sa Journal of Medicinal Food, malaki ang naitutulong ng papain sa pagsipsip ng mga amino acid na proline at glycine na siyang bumubuo sa gulugod ng mga hibla ng collagen. Kapag tumaas ang mga amino acid na ito sa inyong dugo, automatikong pinapagana ng inyong katawan ang isang enzyme na tinatawag na collagen synthetase at nagsisimula na ang proseso ng muling pagtatayo. Bukod sa papain, ang papaya ay mahusay na pinagkukunan ng bitamina A, C at E, pati na rin ng folate. Lahat ay kailangan para sa pagkumpuni ng mga nasirang cartilage cell, pagpapalakas ng ligaments, at pagpapanumbalik ng capillaries. Ito ang dahilan kung bakit maraming clinical nutritionist ang nagsasama ng papaya sa mga bone healing regimen, post-surgery recovery diet, at mga diskarte sa pamamahala ng talamak na pananakit ng kasukasuan. Ang papaya ay mababa sa asido, madaling nguyain at maaaring kainin bilang merienda o sa umaga. Kapag isinama sa bayabas o pinya, ito ay nagiging isang natural na collagen smoothie na nag-aalis ng nagpapaalab na tissue at nagtataguyod ng malalim na pagbabago. Ngunit kung gusto ninyong pabilisin ang pagkumpuni ng cartilage at ligament, kakailanganin ninyo ng isang prutas na tumutugon sa pamamaga ng kasukasuan, sirkulasyon ng dugo at mga enzyme na nagpapabago ng tissue ng sabay-sabay. Dito na papasok ang ikatlong prutas, Prutas Bleg, Tree Pinya. Sa paglaban sa pagkasira ng kalamnan, paglampas ng edad 60, hindi kinakailangan ng reseta dahil ang pinya ay gumagana bilang isang natural na full-spectrum anti-inflammatory, walang masamang epekto at may pangmatagalang benepisyo. Ang pinya ay naglalaman ng isang espesyal na kemikal na tinatawag na bromelain, isang enzyme na malawakang pinag-aralan sa medikal na propesyon. Ayon sa isang artikulo noong 2001, pinasisigla ng bromelain ang paggaling ng mga nasirang connective tissue, pinipigilan ang mga prostaglandin na nagdudulot ng sakit at binabawasan ang sistematikong pamamaga. Sa isang klinikal na pag-aaral sa Alemanya, ang mga pasyenteng may rheumatoid arthritis ay tumanggap ng 500 ml ng bromelain araw-araw sa loob ng 6 na linggo. Ang mga resulta ay nagpakita ng 41% na pagbawas sa pananakit at pamamaga na may kapansin-pansing pagpapabuti sa paggana ng kasukasuan, lalo na sa mga tuhod at balakang. Pinapabuti rin ng bromelain ang sirkulasyon at binabawasan ang pagkaipon ng dugo sa mga binti na karaniwang sanhi ng pamamanhid malamig na paa at pulikat sa gabi. Ang pinya ay mahusay ding pinagkukunan ng manganese, vitamin C, thiamine, at vitamin B6, isang kwartet ng micronutrients na nagpapasigla sa mga enzyme na gumagawa ng collagen at nagtataguyod sa muling pagbuo ng mga kalamnan sa hitalitid at cartilage. Ang talagang nagpapatingkad sa pinya ay ang kakayahan nitong alisin ang nagpapaalab na tissue. Tinutulungan ng bromelain na mas mahusay na maihatid ang mga mahahalagang sustansya sa mga nasirang lugar. Paano ito gamitin? Kumain ng sariwang pinya sa umaga o magdagdag ng kaunting luya sa cold-pressed juice nito para mapahusay ang mga anti-inflammatory properties.
Tandaan iwasan ang mga sobrang hinog o dilatang bersyon dahil lubos na nababawasan ang pagiging epektibo ng bromelain. Kung talagang nais ninyong muling itayo ang collagen hibla sa bawat hibla litid sa bawat litid, kakailanganin ninyo ng isang prutas na talagang at nasusukat na nagpapataas ng collagen density. Prutas blog. Duo bayabas. Ang bayabas ay isang tahimik na himala sa mundo ng mga natural na pagkain. Hindi ito magarbo at mas mura ito kaysa sa mga suplemento. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na ito ay isa sa mga pinakamahusay na prutas para sa pagpapalakas ng collagen density at pagpapanumbalik ng cartilage. Kung ikukumpara sa mga kahel, ang bayabas ay nagbibigay ng nakakagulat na 200 hanggang 300 mg ng vitamin C bawat 100 gramo. Ang vitamin C ay kailangan para sa paggawa ng type 1 at type 2 collagen, ang mga blok na bumubuo ng mga kalamnan, litid at joint cartilage. Sa isang pag-aaral noong 2012 na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga kalahok na kumonsumo ng bayabas araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nagpakita ng 24% na pagtaas sa collagen density, nabawasan ang pamamaga ng tuhod at paninigas sa umaga at bumuti ang kakayahang maglakad at flexibility. Ang bayabas ay mayaman din sa flavonoid na quercetin na kilala sa pagpigil sa mga nagpapaalab na enzyme na madalas na sanhi ng lumalagutok na kasukasuan at pulikat. Puno rin ito ng potassium at soluble fiber na sumusuporta sa regulasyon ng asukal sa dugo at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa mga binti. Maraming senior na may edad 65 pataas ang nagsabi na pagkatapos kumain ng bayabas ng regular sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na linggo, nawala na ang mahinang pakiramdam sa kanilang mga binti, nabawasan ang kanilang pulikat sa gabi, at naging mas madali para sa kanila ang tumayo mula sa pagkakaupo. Ngunit mayroon pa tayong isang prutas na pag-uusapan. Gumagana ito sa pamamagitan ng isang ganap na naiibang mekanismo. Prutas blog 1 kiwi. Ang kiwi, ang susi na nagbubukas sa potensyal ng bayabas. Hindi lang ito tumutulong sa iyong katawan na gumawa ng collagen, kundi tinutulungan din itong sipsipin at ipamahagi ito ng eksakto kung saan ito pinakakailangan. Kakaunti ang nakakaalam na ang kiwi ay naglalaman ng isang natatanging enzyme na tinatawag na actinidin. Ito ay isang enzyme na tumutunaw ng protina tulad ng papain sa papaya. Ngunit ang kakaiba sa actinidin ay ang kakayahan nitong hatiin ang mga komplikadong protina sa mga maiikling peptide. Sa ganitong anyo, mas epektibong nasisipsip at nagagamit ito ng inyong katawan bilang collagen. Sa madaling salita, pinapabuti ng kiwi ang bawat hakbang ng proseso mula sa panunaw hanggang sa pagbabagong buhay ng kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2010, tumaas ng 20% ang pagsipsip ng mga matatanda sa collagen peptide nang isama nila ang kiwi sa kanilang pagkain. Sa loob ng 2 linggo, nag-ulat sila ng mga kapansin-pansing pagpapabuti sa pagod ng tuhod at pamamanhid ng binti. Ang kiwi ang nangunguna sa listahang ito dahil tinutulungan nito ang inyong katawan na magamit ng husto ang lahat ng iba pang prutas na inyong kinain. Isang tunay na kwento at mahalagang aral. Nais kong ibahagi ang isang tunay na kwento.
Ito ay kwento ni Mang Ricardo, 57 taong gulang, isang dating construction engineer. Sa loob ng 30 taon, siya ay aktibo at malakas. Ngunit ilang taon matapos magretiro, nagbago ang lahat. Napansin ko ang isang kakaibang bagay noong paakyat ako ng hagdan. Sabi niya, ang mga binti ko ay ayaw nang sumunod. Para akong hinihila pababa sa bawat hakbang. Kapag tatayo ako mula sa sopa, kailangan kong humawak sa magkabilang armrest, huminga ng malalim, at itulak ang sarili na parang katatapos lang ng isang marathon. Ang diagnosis, pagkawala ng collagen sa kalamnan, maagang yugto ng pagkasira ng tuhod at problema sa sirkulasyon. Ayaw ni Mang Ricardo ng maraming gamot, kaya't humanap siya ng natural na paraan. Sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanyang almusal na puting tinapay ng isang smoothie na gawa sa kiwi, bayabas at pinya. Nagdadagdag siya ng black raspberries or strawberries sa tanghali at ilang hiwa ng papaya sa hapon. Walang himala. Ngunit pagkatapos lamang ng 3 linggo, nakakatayo na siya nang hindi gumagamit ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ng 5 linggo, kaya na niyang umakyat ng 2 palapag ng hagdan nang hindi humihinto. Pagkaraan ng 3 buwan, naglalakad na siya ng mahigit 1 kilometro tuwing umaga, walang sakit, walang pagod, walang pulikat. Hindi ko ito tinatawag na paggaling, sabi niya. Tinatawag ko itong pagbabalik sa aking katawan ng kung anong unti-unting kinuha ng panahon. Ang iyong desisyon. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang collagen ay para lamang sa balat. Ngunit ang collagen ang nagpapatatag sa inyong mga binti, nagpapatuwid sa inyong likod at nagpapanatili sa inyong kalayaan habang kayo ay tumatanda. Kung nagawa ni Mang Ricardo, kaya ninyo rin. Kung pinanood ninyo hanggang dito, nangangahulugan itong desidido kayong bawiin ang inyong kalayaan, ang inyong mga tuhod at ang inyong mga binti. Huwag kayong sumuko. Katutuklas ninyo lang ng 8 prutas na may malaking kapangyarihan. Ito ang solusyon na matatagpuan sa kalikasan. Maaari kayong magpatuloy sa parehong paraan ng pagkain na may naninigas na likod, nangangalay na mga binti at takot sa susunod na pagkadulas. O maaari kayong magpasya na kumilos ngayon. Isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Isang kiwi sa umaga. Isang baso ng smoothie ng bayabas at pinya. Isang dakok ng blueberries. Huwag hayaang lumipas ang isa pang araw na nauubos ang inyong collagen. Darating ang panahon na hindi na dahil sa ayaw ninyong bumangon, kundi dahil hindi na kaya ng inyong katawan. Huling aral. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang panghihina. Ito ay nangangahulugang mayroon kayong kulang at malamang ang kulang sa inyo ay nasa loob lamang ng inyong kusina. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa isang taong nangangailangan, isang magulang, isang kaibigan, isang taong nagrereklamo ng mahinang binti. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Anong prutas ang madalas ninyong kainin? Handa ba kayong subukan ang mga ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang payong pangkalusugan na tulad nito. Tandaan, hindi sapat na mabuhay ng matagal. Karapat-dapat kayong mabuhay ng malakas, may dignidad at may kalidad sa bawat yugto ng buhay.